Good morning, teachers. Good morning, students. The title of my speech today is Look Not in the Outside, but Look in the Inside. May mga tao na ang kanilang pananiwala ay nakabase lamang kung ano ang kanilang nakikita. Lalo na kung ito ay nakapagbibigay kasiyahan sa kanilang mga mata at umaayon sa kanilang kagustuhan. At marahil ikaw ay isa sa ganoong uri ng tao na mas mahalaga sa iyo ang bagay na iyong nakikita kaysa hindi nakikita. My today purpose is to share with you how we better look in the inside rather than the outside. Mayroong magkapitbahay. Ang isa ay napakayaman, maraming negosyo, maraming pera, maraming sasakyan, at siya ang kilalang pinakamayaman sa kanilang lugar. At ang isa naman ay isang babae na simple lamang ang buhay. Siya ay isa lamang manggagawa sa isang kumpanya, umaalis sa umaga para pumasok at umuwi sa gabi. Isang araw, ang mayaman ay nakaramdam ng kalungkutan. Sabi niya sa kanyang sarili, ang dami kong kayamanan, ang dami kong ari-arian, bakit parang punong-puno pa rin ng kalungkutan ang aking puso? Nakita niya ang kanyang kapitbahay na isang babae na isang born again. Sabi niya, ang babaeng iyon ay simpleng tao lamang. Nakikita kong umaalis tuwing umaga at umuwi sa hapon, nagtatrabaho sa kumpanya, sa isang kumpanya bilang empleyado. Ngunit kapansin-pansin na parang ang kanyang buhay ay punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. Naisip ng mayaman na alamin kung ano ba ang sikreto ng babaeng kanyang kapitbahay. Sinundan niya ito sa kanilang bahay na hindi alam ng babae, at paglapit niya sa bahay ng babae, idinikit niya ang kanyang tainga doon sa pader malapit sa kwarto ng babae. Dahil gabi na ng panahon iyon, narinig niya na ang babaeng born again ay nananalangin. Ang sabi ng babae sa kanyang panalangin, Panginoon, wala na po akong pagkain, wala na akong bigas, at 1 linggo pa bago dumating ang araw ng aking sweldo. Ako po'y naniniwala na ikaw na Diyos ang magbibigay sa akin ng lahat ng aking pangangailangan. Pagkarinig ng lalaki sa panalangin ng babae, siya ay nagmamadaling umuwi. At sa kanyang pag-uwi, naglabas siya ng 1 sakong bigas galing sa kanyang bodega. Kumuha siya ng maraming grocery items sa kanyang tindahan at ito'y nilagay niya doon sa may pintuan ng bahay ng babae. Nang maghahating gabi na, binabantayan ng lalaking mayaman ang bahay ng babae at tinitingnan kung ano ang magiging reaksyon ng babae kapag ito ay nagising sa umaga. Hindi na natulog ang negosyante, binantayan lamang upang malaman niya kung ano
ang sekreto ng babae. Pagising ng umaga, habang siya'y papalapit sa bahay ng babae doon sa may terrace kung saan niya inilagay yung kanyang mga ibinigay, ay bumukas ang pinto at nang makita ng babae ang mga groceries at ang bigas, siya ay itinaas ang kanyang dalawang kamay at nagsalitang, "Purihin ka, Panginoon. Tunay nga na ang aking pananampalataya sa iyo na maging ang mga taong masama ay pwede mong gamitin para lamang kami pagpalain." Narinig iyon na lalaki sa kanyang pag-uwi. Sabi niya, iyon pala ang mayroon sa kaloob-looban ng babae, ang tunay na pananampalataya sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, at iyon ang wala sa akin kalooban. Sa pagtatapos, ang matandang negosyante ay nakatingin lamang at nakabase sa kung anong mayroon sa panlabas ng tao. Akala niya sa dami ng kanyang pera, sa dami ng kanyang ari-arian, ay iyon na ang sapat upang siya ay magkaroon ng kapayapaan, sabalit hindi. At nang nadiskubre niya ang pananampalataya ng babae, ang negosyante ay nagkaroon ng pagbabago ng kanyang isip at siya rin ay nagdesisyon na lumapit sa Panginoon upang siya ay magkaroon ng kapayapaan. Sa ating pagtatapos, sa Panginoong Hesus, ang panlabas at ang panloob ay napakahalaga at importante. Kaya nga sinabi niya sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 16, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." And in Matthew chapter 7, verse 20, sabi ng Panginoon, "Wherefore, by their fruits, ye shall know them." Thank you.